Hi mga katropa at daily life ng isang fur parent. Syempre guys, kailangan maaga kang gigising para mag-asikaso ng mga plates nila, refillan ng mga bagong tubig, and pakainin sila. Ayan, linisan yung mga kulungan nila. Once a week, nagtitimpla ako ng goat's milk, minsan naman hindi. Okay, tapos para may pandagdag calcium sa kanilang mga buto. Ayan guys, okay, meron akong 8 cats and isang dog. Itong milk na to ay it serves as their appetizer muna. Okay, habang nag-aasikaso ako ng pagkain nila. Normally guys, pinagpaplano ko ng pagkain nila kasi hindi pwedeng dry food lagi. Ang tendency kasi pwede sila magkaroon ng UTI and other sakit. Ayan guys, okay? So nakahiwalay ang mga babae kasi hindi sila pwedeng basta-basta barakuan at dumami lang. Ayan ang kanilang breakfast. So power cut with Aussie cut. Okay, tapos nilagyan ko sila ng L-Civit para meron silang vitamins. Sinahalo ko na doon sa pagkain nila. Ayan. Actually guys, minsan 3 times a day lang ako gumamit ng mga commercial food or yung mga wet food. Ayan guys, patuloy ko siyang mini-mix kasi para maghalo yung wet food, yung dry food, at saka yung vitamins. Kapag hindi natin hinalo yan guys, mamimili lang yung pusa kung anong gusto niyang kainin. Let's say, ang kakainin niya lang is yung wet food. Pag nalasahan niya yung vitamins, ayaw niya na. Or pag nalasahan niya yung dry food, ayaw niya na. Gusto niya yung wet food lang kasi malangsa yun. Ayan, so kailangan natin siyang i-mix. Okay? Syempre guys, bago tayo naglalagay ng food, doon sa kanilang plates, hinuhugasan natin yan para ma-maintain natin. Parang tao lang guys, okay? Hinugasan natin yung pagkain natin before and after tayong kumain. Kung makikita nyo guys, ayan, 8 ang ating pusa at 1 ang ating aso. And sabay-sabay natin lang sa papakainin kapag natapos sila. And then sabay-sabay natin liligpitin. Tayo pwedeng mag-iwan ng pagkain sa sahig or doon sa kainan nila kasi ang tendency magsasawa sila. So pagkakain, ligpit pagkatapos. Kaya guys, huwag niyong kakalimutan ng vitamins na maganda sa kanilang katawan. Okay, pampataba. 8 yan guys. Okay, so lahat yan ibibigay natin sa kanila. Kung makikita nyo sila guys, nagkakagulo sila ha. Okay, nagkakagulo sila sa pagkain. Dapat pantay-pantay sila pag kumain. Hindi pwedeng marami yung isa o hindi pwedeng hindi kumain yung isa. So, may make sure natin nakakain silang lahat. Okay, makikita nyo si Takling. Kapon na po yan guys, okay? Shinade po yan para kapunin. Okay, tapos yan naman po si Waning. Ayan, yan naman po sila Chorn. Diba? So, iba-iba yung pangalan nila. May mga story behind on that. Kaya guys, pwede nyo rin sundin yung ganong plano sa pagpapakain. So, para hindi naman sila laging dry food, kailangan meron ding halo para at least hindi sila magkasakit or maging minimal lang ang magiging sakit nila. Mahirap kasi pag nagkasakit din yung mga alaga natin, di ba? At saka guys, talagang kinakain talaga nila kahit may vitamins yung pagkain. Ayan. Kaya kung nagbabala kayo mag-alaga, wag mo kakalimutan yung vitamins guys, okay? Ayan na sila guys, nagsasalo-salo nila sa pagkain. And mamaya is ligo time. Pagkain naman is para kay Soya dun sa aso natin. Minsan niyahaluan ko ng vitamins and hinahaluan ko ng snacks para may konting twist yung pagkain niya. So mahirap kasi masyadong plain. Okay? Ayan, hahaluan natin para kumain siya ng mas marami. Or maubos niya yung pagkain niya yan. Kinakrak lang natin yan into small pieces para at least makakain siya ng madami. Kaya halo-halo lang tayo guys after natin malagyan ng vitamins din. Ayan, tapos papakainin natin ang ating Soya, ang ating baby Soya. Ayan guys. So, that's it for today's video. And si Soya. Diba guys? Napakakulit ang mga yan. Nagtatakbuhan lagi, nagkakagatan. Pero safe naman lagi sila. Ayan, napakakulit talaga nila guys. Kayo rin ba guys? Nawawala yung pagod nyo kapag may mga alaga kayo na naglalaro, na ganyan, masaya sila. Diba? Nakaka-relate ba kayo? Kung nakaka-relate, follow guys.